Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajan pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Ang video natin ngayon ay pinamagatang, ang uod ng nyebe. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Biglang may pulang sinulid na dumaan sa hangin mabilis, tahimik, parang ahas na may sariling isip. Ito ang isa sa mga kakayahan ng Bloody Baby ni Zuo Fan. Dumaan ito sa bubong ng bantayan, lumusot sa dalawang gwardyang nagbabantay sa labas ng pinto. Napatingin ang isang gwardya sa kasama niya, nanginginig, may kung anong pumasok sa katawan mo. Sumagot ang kasama, takot na takot, bilisan mo, buksan mo ang mekanismo sa loob ng silid at palabasin mo kami. Narinig mo ba ang tinig na lumalabas mula sa loob ng katawan mo? Tanong ng una, ilang sandali pa, sumigaw sa sakit ang unang gwardya. Bumukas ang kanyang dibdib at lumabas ang matutulis na pulang tinak mula sa loob. Bumulwak ang dugo at bumagsak siya sa lupa, nangingisay. Nakita ng ikalawang gwardya ang sarili niyang dibdib, may pulang marka na rin doon, at ang pulang sinulid ay nakatusok na sa kanya. Sa sobrang takot, sumigaw siya habang gumagapang, bilisan mo, buksan mo na at palabasin mo kami o mamamatay ka. Sumagot ang kasamang nasa labas, huwag kang mag-alala, Ginoo, bubuksan ko na ngayon. Narinig ang malakas na lagitik. Flak, flak, bumukas ang lihim na pinto sa sahig. Sa loob ng madilim na silid, lumapit si Zuo Fan kay Lei Yutong na nakahiga at walang malay. Binibining Lei, bilasan mong gumising kung ayaw mong mamatay. Dahan-daang damilat si Lei Yutong. Sumunod ka sa akin, malamig na utos ni Zuo Fan. Nagulat si Lei Yutong, gusto mo ba akong mamatay? Tumalon si Zuo Fan pataas, ayoko pang mamatay. Pagkalabas nila, may isang gwardyang nakaluhod at nagmamakaawa, binibini, parang awa muna, palayain mo ako. Naging bahagi ako ng samahang ito dahil pinilit ako ng hayop na si Yang Ming. Pinutol siya ni Lei Yutong, tumahimik ka, at maghintay ka dyan. Lumapit si Zuo Fan sa nakahigang pinuno. Matanda, kaya kitang pagalingin pero kailangan mo akong pakinggan. Lumapit si Lei Yutong, nanginginig, kaya mo ba talagang pagalingin ang aking ama? Hindi nakasagot ang matanda, tahimik lang ito, huminahon ka, hindi kita papatayin. Hayaan mong magpakilala ako, sabi ni Zuo Fan. Ako si Zuo Fan, ang katiwala ng pamilya Luo. Sa ngayon, isa ang ating kalaban. Wala akong kakampi dito, kaya kailangan ko ang tulong mo. Tinitigan niya ang matanda, isang dalubhasa sa yugto ng paghuhubog ng buto, Duangu. Pamitik si Zuo Fan. Lumabas ang pulang sinulid at dahan-daang pumasok sa dibdib ng matanda. Sumigaw si Lei Yutong, Zuo Fan, anong ginagawa mo? Kalmadong sagot ni Zuo Fan, ginagamot ko siya. Sabi mo kaya mo siyang pagalingin. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, anong bagay ang nasa loob ng katawan ng aking ama? Tumingin si Zuo Fan, insektong demonyo. Ang mga nagsasanay sa kaharian ng demonyo ay karaniwang nag-aalay at nagpapadalisay ng mga insektong demonyo. Ginagamit man ito sa pag-atake o sa pagtatanggol, napakahalaga ng mga insektong demonyo. Natatandaan mo ba nang sinabi kong may bagay na hindi dapat naroon sa loob ng katawan ng iyong ama? Habang nakatayo, paliwanag ni Zuo Fan, noong mga oras na iyon, kumilos ng kakaiba si Yang Ming at agad niya tayong ikinulong. Kaya, totoo pala ang sinabi mo. Tanong ni Lei Yutong. Ngumisi si Zuo Fan, ngayon, alam ko na kung bakit ang dali mong nalinlang niya. Namula si Lei Yutong, niloloko ko lang siya, naniwala ka ba? Kung hindi ko gagawin yon, aalis ba siya ng ganun kadali? Ang dahilan kung bakit agad niya tayong ikinulong ay dahil, sinabi ko kung ano talaga ang tunay na sakit ng iyong ama. Ang dahilan kung bakit hindi makagalaw o makapagsalita ang iyong ama ay dahil sa isang insekto na pumasok sa loob ng kanyang katawan. Kaya, gagamitin ko ang aking demonyo para pumasok at hilahin palabas ang insektong demonyo. Ang demonyo mo, kaya ba talaga nitong pagalingin ang aking ama? Tanong ni Lei Yutong. Walang sinagot si Zuo Fan. Itinutok niya ang pulang sinulid. Tahimik ang silid. Maya-maya, gumalaw ang mata ng matanda. Dahan-dahan itong damilat, mahinang bulong nito, ting. Napaluha si Lei Yutong, Ama, salamat sa langit, nakakapagsalita ka na. Biglang napasigaw ang matanda sa sakit,
Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang maputi at mahabang uod na may matatalim na tinik. Nanlaki ang mata ni Lei Yutang sa galit, kaya pala ikaw ang insektong nagpahirap sa aking ama, papatayin kitang hayop ka. Mabilis na hinawakan ni Zuo Fan ang kanyang kamay, tigil. Anong ginagawa mo? Napakadelikado niyan. Ako ang bahala dyan. Sinabi kong tumigil ka. Sigaw ni Zuo Fan. Natigilan si Lei Yutang. Hawak ni Zuo Fan ang puting uod. Nakangiti, hindi ko inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ang pagpunta ko dito. Ang uod na ito ay isang uod ng nyebe. Ang nilalang na ito ay napakahirap hanapin, at isinilang ito sa isang lugar na napakalamig. At karamihan sa mga tao ay pinalalaki lamang ito bilang ordinaryong uod, tulad ng isang mababang uri ng nilalang ng demonyo. Sa banal na lupain, kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang uod ng nyebe na ito ay may pambihirang kakayahan. Pagkatapos nitong manirahan sa katawan, kapag namatay ang unang kinapitan, lilipat ito sa susunod na katawan. Sa madaling salita, hindi ito matatanggal sa kahit anong paraan. Kanina, gumamit ng isang pamamaraan ng aking sanggol na dugo para alisin ang uod. At pinaniwala niya ito na mauubos na ang buhay ng kinakapitan nito. Kaya kailangan nitong agad na lumabas at maghanap ng bagong katawan. At ang dahilan kung bakit nagawang alisin ng sanggol na dugo ang uod ay dahil hindi ito makakakuha ng pagkain at wala itong magagawa. Bilang resulta, lumabas ang uod ng nyebe mula sa kinakapitan, at naging isa na lang itong ordinaryong insekto. Pero ngayon, nasa kamay ko na ito. Humarap siya kay Lei Yutang, bilasan na natin ang paglabas at dalhin mo ang iyong ama. Babalik tayo sa lungsod ng Fenglin. Pipinuin ko ang uod ng nyebe na ito para maging pinakakakilabot na bagay sa buong mundo. Lumabas sila sa kagubatan. Sa kanilang dinadaanan, nakahandusay ang mga bangkay ng mga gwardya, Euro, 7, 8, 10. Lahat nakadapa, walang buhay, ang dugo ay kumalat sa damuhan. Napatigil si Lei Yutang habang pasan ng ama. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sa isip niya, may 3 o 4 na raang tao sa lugar na ito, at lahat sila ay napatay na. Sigaw niya sa takot. Sa isang tabi, may isang gwardyang buhay pa. Nakaupo sa ilalim ng puno, tulala. Patay, 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 paulit-ulit nitong bulong. Itinuro niya si Zuo Fan, nanginginig, lahat sila patay na. Hindi lumingon si Zuo Fan. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Pagkatapos ay huminto siya, dahan-daang lumingon, at ngumiti. Oo nga pala, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Lumapit siya sa nanginginig na gwardya. Maraming salamat sa pagpapalabas mo sa amin sa silid na iyon. Ngumiti si Zuo Fan, ang mga mata ay malamig. Pagkatapos ay itinaas niya ang kamay. Kumislap ang pulang sinulid. Pero, wala ka ng silbi. Shock! Isang iglap lang, tumagos ang Blood Devil Vine sa leeg ng gwardya. Isang sigaw, pagkatapos ay katahimikan. Bumagsak ang katawan sa lupa. Nanlaki ang mata ni Lei Yutang sa gulat, hindi makapagsalita, habang nakatingin sa lalaking walang awang pumapatay sa harap niya. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.